Sabihin mo ulit sa katabi mo, Merry Christmas. Baka yung katabi niyo po, hindi pa po nakakapamasko. Mag-ingat kayo. I'm reading po sa NIV, okay? Sa Luke chapter 1, verse 26, okay? In the 6th month, verse 26, God sent an angel, Gabriel, to Nazareth, a town in Galilee, to a virgin pledged to be married to a man named Joseph, a descendant of David. The virgin's name was Mary. And the angel went to her and said, Greetings, you who are highly favored, the Lord is with you. Ang Christmas po, pag pinag-aaralan po natin, marami po tayong nakikitang mga, yung nativity nito, pinapakita po natin yung magagandang, yung prophetic fulfillment ng Old Testament that it will be happening, that the Messiah will be born. So pag pinag-aralan niyo po ang Bible, sa Book of Luke chapter 1 and chapter 2, tsaka puntahan niyo po yung Matthew chapter 1 and chapter 2, doon niyo po makikita yung fulfillment ng sinasabi sa Old Testament na mayroong paparating na Messiah. Bagamat mayroong prophetic words sinulat sa Old Testament, mabasa niyo sa Book of Micah, mababasa niyo po yan sa Isaiah, paano dadating yung itong Messiah na ito. Majority of the people, siyempre pag in-expect mong hari, saan mo in-expect ipapanganak yan? Malamang yan sa Marriott Hotel o kaya sa St. Luke's. Hindi mo makita ipapanganak ang Panginoon sa Pabelia o kaya sa PGH. People are expecting na ito ipapanganak sa isang marangyang lugar. But when you begin to look at dun sa ating binabasa, sa starting from verse 26, sinabi po ng Bible dito, that God sent the angel Gabriel to Nazareth, a town in Galilee. My wife we were able to discuss about tong Christmas na ito. Gusto ko malaman natin, kagabi po sa 24, I was invited nung isa kong kaibigan, nagpunta ako doon sa isang church ng mga Chinese. So yung mga kausap ko ng mga Chinese, mga billionaire. So gusto nila ako, mag-preach ako doon. So doon sa eskwela noon, doon nag-aaral yung mga anak ni Lucio Tan, yung may-ari ng Cebu Pacific, and doon yung mga anak nila, doon nag-aaral. So yung mga Chinese na ito, matitindi. Then I was preaching about Christmas dito sa mga Chinese na mayayaman, kilalang mga tao. And then, habang nagpipreach ako, naalala ko Dulos for Christ. Naalala ko yung pinag-compare ko kayo sa church na yun, tsaka sa church ng Dulos. Sabi ko, lamang pa rin ang Dulos. Kahit mga taga-Nazareth lang kami. Hindi kami pinanganak na may silver spoon, pero we are doing significant things. So I was trying to share to them the message of Christmas last night. Kagabi, 24, no? Ewan ko bakit ang kanilang Christmas party, 24 ng gabi, no? So, meron silang mga gift-giving. Ibang klase gift-giving doon, lahat sila may dalang gift. Ganito, lahat, no? Hindi ko alam kung mga laman, pero tingin ko, giganto ng mga regalo, nakaganon lang sila eh. Tapos, may magsasalitang Chinese, di ko naintindihan. Papasa mo yung regalo mo sa kaliwa. Kukunin mo yung kaliwa, ganyan. Tapos, papasa mo na naman. Tapos, mayang kote, ibabalik na naman. Hanggang mamayang kote, hindi mo na makikita yung regalo mo. At yung huling-huling hawak mo, yun ang sayo. Ganun ang kanilang exchange gift. Di ba tayo, dinomero? Sa kanilang din, nakabilog lang, pasahan. Nung binubuksan ng mga regalo, grabe. Mga iPhone 7, sabi ko, ayos na mga exchange gift ito mga tuwa. So nakita ko yung difference. Pag pumunta naman ako sa Dulos, pag tayo nag-exchange gift, di ba? Yung pagbukas mo, ano yun? Di ba?
mag, mga ganyan, di ba? Pero gold-plated, di ba? Tapos pagbukas naman ng isa, pag, ay, ito lang, di ba? Kasi bigay niya sa kanya devotional notebook eh. So, malaki pinagkaiba talaga, malaki pinagkaiba. And sometimes, ang Christmas, ina-ascribe natin doon sa mga matitindi. No? But gusto kong puntahan at gusto ko ipagpasalamat ninyo kung saan tayo nilagay ng Panginoon. You know, gagamitin ko salitang Nazareth because Nazareth is not a place where you desire. No? Ang Nazareth po, kung pag kinumpare po natin yan sa Pilipinas, baka yan yung lugar ko, Quiapo. No? Yung parang wala kang aasahang lalabas na maganda. No? O kaya, kumbaga sa Tondo yan, mga isla puting bato, yung mga ganun. Yung pagpasok mo, hindi mo alam, makakalabas ka pa. Ganun dun sa lugar na yun. Kung, may mga taga-Tondo ba rito? Baka may mga nakarating na ba kasi isla puting bato? O, kita nyo, ayaw nyo puntahan yun, alam ko. Doon po, araw-araw ang tukhang doon. Kasi po, lahat ng kampo ng lahat ng kadiliman na doon. So, kapag tumira ka doon, ibang klase ka. Ibig sabihin, no, you're strong. Hindi po biro pumunta sa lugar po ng tinatawag po natin, itong Quiapo or probably ito pong Tondo area. Because, pag pinuntahan nyo po yun, mapapansin nyo po, ito po yung lugar na hindi mo i-desire. Yung New Testament, nung panahon ni Kristo, nung siya ipinanganak, hindi ko malaman ba't inalaw ng Diyos na siya ipanganak sa ganong klaseng lugar. No? Ang Nazareth, nung panahon nila, yun yung Tondo nila. No? Yung Nazareth, yan po yung Quiapo area nila. Kung baka pag nagbabasa ko kayo kasi, pinanganak si Kristo doon sa Nazareth, baka akala nyo po yun, nasa BGC si Lord pinanganak, ganon. O kaya nasa Makati Hilton, mga ganyan. Hindi po. Kung i-compare po natin yun, yung lugar nila sa atin, si Kristo pinanganak sa Tondo. Pinanganak sa Quiapo. In fact, I should say that Nazareth was a small and insignificant place. Walang significant halos place ng Nazareth. Wala po. It's not significant. In fact, they were called insignificant place. That's the word, insignificant. But, although ito ay isang insignificant place, it's a very interesting place. No? Maliit lang siya, and pag tingnan nyo po sa mapa, ang Nazareth po ay bandang north. Okay? So, sa bandang taas, pag tingnan nyo po yung mapa na yon, 65 miles north from Jerusalem. So, ito po yung Jerusalem, 65 miles, paakyat na taas pong ganon. And, nakasituated po siya between the Sea of Galilee tsaka ng Mediterranean Sea. So, gano'n naman po siya sa gitna po noon. Now, ito pong Nazareth na ito. Ito po yung yung tinatawag ng greasy spot ng Israel. Kumbaga nandiyan po yung mga notorious na tao, diyan po yung mga lugar na delikado, yan po yung lugar na masasabi po natin hindi mo i-desire. So therefore, dahil ganun po ang kalagayan niya, isang insignificant place. Pero, napansin nyo, bakit pinili ng Diyos yung insignificant place na yun? Well, I think God want to show us something. No? Sometimes, because people, gusto ko makuha nyo ito, sa Kapaskuhan, God is busy using insignificant place. How much more He will use insignificant people? Amen. Tuwing Kapaskuhan, dito ninyo nalalaman kung significant kayo o hindi. Ha? Kasi ito tingin natin sa Kapaskuhan. Ba, ang gaganda ng gamit? Ba, ang gaganda ng design sa bahay? Ba, ang lalaki? Ikaw, ano tingin mo sarili mo? Grabe, ni kandila, wala kami pampaliwanag sa bahay namin. Suddenly, you feel insignificant. No? Yung lahat ng tao, nagte-13-month pay, ikaw, no pay. Kasi wala kang sweldo, wala kang trabaho. So, you feel insignificant. No? Lahat ng tao, pag naglalakad, ba, may bagong sapatos. Diba, ikaw, ano ka? Yung lumang sapatos pa rin. You always feel insignificant. No? Because when you try to compare yourself to other people, immediately you will feel insignificant. But I want to tell you, God is busy helping people when they are in a very insignificant
situation. Kaya nga po ang Kapaskuhan para sa atin lahat to. Amen. Amen po ba? Pag kahapon kasama ko yung mga mayayaman talaga eh. No? Tapos pabalik po ako sa dulos. Dito naman po, pinagpaalala tayo. Di ba? Sila mayaman, tayo naman pinagpala. Malaki pinagkaiba nun eh. No? Tama. Sino sa inyo alam nyo dahil kay Kristo ginawan significant ng buhay mo ngayon pinagpala ka? I want you to see that because Christmas should remind everyone that you don't need to worry if you are poor. You don't need to worry if you feel insignificant because God is busy using insignificant place and insignificant people. Tama po ba? Tingnan mo yung katabi mo, baka feeling niya wala na siyang parang feeling ng katabi mo, parang wala akong kwenta ata. Hindi, huwag niyo pong isipin yun. Sabi mo sa katabi mo, mahalaga ka sa Diyos. Ang Nazareth po hindi isang big city. Okay? If you do some research on Nazareth sa different commentaries ng Bible, tingnan nyo kung gaano kalaki ang Nazareth, hindi ho sila malaki. I tell you, it's just an insignificant town. Kung pupunta po kayo dito sa place na ito, ang sinasabi po doon, nung panahon na yun, mga 100 families lang nakatira. I tried to research this. Mga 100 families lang nakatira. Imagine, iniisip natin, Nazareth, malaking place. No, maliit lang po siya. And in fact, doon, kaya nga sabi ko, Lord, late pala yung Nazareth na sinasabi mo. May 100 families lang. No? Pag sinabi pong 100 families, kagabi, tinipon ko yung aking asawa at yung aking mga anak. Nagluto po kami ng konti. Kasi po doon sa lugar namin sa Las Piñas, meron pong nasunugan eh. No? Nakakaawa sila kasi every time dumadaan kami doon sa street na yon, ang daming tao doon sa basketball court. And then I discovered na yung mga taong nasa basketball court, doon sila natutulog for the last almost a month na because they are victims sila ng fire, nasunog. So we decided to cook something food for them. And sabi sa akin nung leader nila ron, Bishop, we used to have about 130 families. Pero we are not receiving any help from the government. The other family decided to leave the camp area, tawag na camp area. So ilan na lang yung family dito? From 130 families, Pastor, ngayon, nasa na lang kami dito, mga 35 families. Dito ko nakita, 35 families. Sa Bible, 100 families lang yung yung Nazareth. Lord, ang dahil pala nito. Sabi ko, ganito lang pala yung 35 families. Kung i-times 3 mo to, doon lang ang dami ng pinakapanganakan ng Panginoon. And then, dinala namin yung pagkain. I sit with, sabi ko sa asawa ko kay Ate Jernyo, sit with si Tracy na migay. Kasi si Tracy lagi masarap pagkain yan. Dapat makakita siya ng mga taong hindi kumakain. Nahihirapan. Baka naman sa sobrang sarap na buhay niya, hindi niya maalala, mahihirap. So we decided, yung mga anak ko, si Naomi, sila Grace, si Yomi, si Grace, may lagnat kahapon, di siya nakasama. So si Naomi, tsaka si Tracy, lahat po sila nagpunta ron, tsaka yung kanilang magpipinsan. Ginawa ko yung magpipinsan na yun. Sige, punta kayo doon. I want you to meet insignificant people. Those poor out there are all insignificant people in their own eyes. Nung dinala na yung pagkain sa kanila at binigay na, nagluto yung anak ko, sila naglagay ng mga sandwich spread. Ginawa namin yung pagkain nila pang isang pamilya lagi. Yung spaghetti pang isang pamilya, yung sandwich pang isang pamilya. So parang when they arrive and then they distribute all the food, ako po, nakita ko po ang isang bagay. Pag tinulungan mo yung insignificant people, they were so happy. Can I hear amen? Ako, iniisip ko pa lang, spaghetti lang binigay mo. How much more si Kristo nung dumating sa buhay natin? Hindi naman siya nagpunta rito para bigyan tayo spaghetti. Say amen. Hindi siya nagpunta rito para bigyan tayo ng sandwich. Ganyan sa Christmas, di ba? When Jesus came, He came to give His life to us. I believe that's more than spaghetti right there. Tama po ba? Kasi spaghetti can fill your stomach, but Jesus can fill your heart. Tama po ba? You can partake the bread, and then after a few hours, you are hungry again. But Jesus gave us a water
that you will be satisfied throughout the rest of your life. Ano ang ibig ko sabihin dito? Una, never ever think that you are insignificant, especially this time of Christmas. Ha? Kung may mga tao nga tumutulong sa tao, Diyos pa kaya na siya hindi tutulong sa atin. Amen? Do not ever look down on yourself. Do not ever make yourself insignificant because you are born in a poor place or you are born out of your poor family. Don't feel insignificant because Jesus came to make your life significant. Can I have a amen? Tingnan niyo po yung katabi mo. Ha? Alam niyo, gaganyan-ganyan lang po yan. Pero yan, mahal na mahal ng Panginoon yan. Tama po ba? Amen? In Matthew chapter 2, verse 23, sabi po dito, Matthew chapter 2, verse 23, and he went and lived in a town called Nazareth. So sa Matthew, binanggit niya rin, no? Tumira siya sa Nazareth. So was fulfilled what is said through the prophet that he would be called a Nazarene. Imagine, ipapangalan ng Panginoon, di ba, narinig niyo ba yung pangalan na Jesus of Nazareth? Jesus the Nazarene. Kaya ho siya, yung pangalan ng Jesus, in-identified niya ang kanyang sarili doon sa Nazareth. Ano ibig sabihin po niyan? Ang ibig sabihin niyan, Jesus' love, Jesus' desire is to be identified with those people who are insignificant. Tama po ba? Kaya tinawag po siyang Jesus of Nazareth. He was called the Nazarene. But the word Nazarene is so powerful that you have to go back to the Old Testament if you still remember Samson. Samson received the power from God, and one day people discover and find out that the power comes from his hair. Naalala niyo yan? Because in the Old Testament, if you are a young boy and you declare that you will dedicate your life, you will be called Nazarene. Nazarene means you never cut your hair hanggang sa mamatay ka. Because your hair will symbolize your dedication. Kaya pag nakita nyo si Jesus Christ, hindi tiyato. No, hindi ho naka-spak ang hair niya. Si Christ, long hair. Kaya huwag kayo magagalit sa long hair. He might be a Nazarene. Nung araw, ang bahaba buhok, hindi pang passion. Ha? Pag mahaba buhok, napapagupit din ng tao nung araw eh. But the moment you saw someone long hair, ang may message yun, ibig sabihin yun, fully dedicated to God. He decided not to cut his hair because his life is fully dedicated to God. So sa Old Testament, it was Nazareth was perceived to be for people who dedicate their life to God. Until one day, they call a place Nazareth. Nazareth, symbolizing that there will be a person who will come here to be fully dedicated to God. And it was fulfilled when Jesus came to that town because he was called Jesus of Nazareth. Amen? Bakit wala tayong nakikita ngayong mga Nazareth boys? No? Well, pwede nyo hindi na gamitin ang word na Nazareth ngayon as long as you are fully dedicated to God even though you are insignificant in the eyes of many people. Alam niyo po sa Dulos maraming mahihirap. But kahit po mahihirap mga taga-Dulos, dito ako nakatagpo ng mga committed at dedicated sa Panginoon. I've been to a lot of place. Nagpunta po ako sa iba't ibang lugar. Pero dito po sa Dulos, gusto ko ipagmalaki sa buong mundo. Not here you will find Nazarite. Oh, hindi sila long hair. Hindi sila katulad ni Samson, but I will tell you, they have committed and dedicated their life to God. Gusto ko pong banggitin sa inyo, nagiging significant ang life ng tao, hindi dahil sa marami kang nakukuhang regalo ngayong Pasko. Hindi nagiging significant ang life mo dahil mayaman ka. Nagiging significant ang life mo because you fully dedicated your life to God. Because the place where Jesus was born remind us that the Son of God was born
in a very insignificant place. But, although it's an insignificant place with insignificant people, but there was a person by the name of Jesus born on the same place who fully dedicated his life to his own Father. Today, the world was saved because of that insignificant person born on an insignificant place. Ngayon po, ang gospel pinipreach sa buong mundo. Nagmula po yan doon sa isang lugar na insignificant. Amen. Alam niyo ibig sabihin, sino dito nakikita nyo? Meron kang gagawing malaki because hindi mo iniisip kung saan ka galing, but because you dedicated your life to God. And that's why because you dedicated your life to God, marami kang magagawang mga significant thing. Amen? Pwede bang palakpakan natin ng Panginoon kung saan man tayo pinanganak? Totoo po yan mga kapatid. Sometimes, pag pinanganak tayo sa mahirap na lugar, akala natin pangit. No, hindi po. Pag pinanganak tayo sa mga pamilyang mahirap, akala natin pangit. Pinapakita lang po, pinanganakan na insignificant. Yun lang po yun. Pero, hindi porket pinanganakan ng mahirap sa maling lugar, insignificant, tingin mo sa sarili mo, through God, you will become significant. Amen. Hindi lamang po insignificant ang pinapakita sa Nazareth, but alam niyo po ba, ang Nazareth ay pinagtatawanan at nilalait na bayan. Ganun po katindi yung Nazareth. Hindi lang siya small and insignificant place. Lapable din po siya. Ibig sabihin po, parang pinagtatawa ng lugar. Pag taga-roon ka, ang isang nakakatuwa doon sa Nazareth, pag sila po, di ba, puro sila Jewish, no? Puro sila mga Hebrew people, di ba? Tama? Pag nagsalita sila, may accent. Kaya yung mga tao pinagtatawanan, nakakita na ba kayo ng mga probinsyano na pag nagpunta sa Manila, yung halata mo, halata. Parang ako, pag ako nagsalita, Pastor, Bisaya ka, no? Sabi ko, oo, Bisaya ako. Kasi po, Pastor, yung tono nyo, yung accent nyo, pambisaya eh. Kasi po, ang Nazareth, bagamat pare-pareho silang Tagalog, pero pag ako nakita nyo, ay mahalata nyo ata akong Tagalog. Yung magawa ganun ba? Ganun po yung, kaya sila pinagtatawanan, may accent. Sino rito yung may accent? Yung pag nagpunta ka sa Maynila, taga saan ka ba? Binangonan. Ikaw, taga saan ka? Taga Rizal po ako. Di maramdaman mo, oy, ano ba yan? Lalo yung mga taga Bulacan. Di ba? O kaya pag Batanggenyo, ay, nako, alae, di ba? Gumaganon tayo. How are you, ga? Di ba? Batanggenyo, how are you, ga? Di ba? Pag Bisaya ka, mayong aga. Ay, nasa recto nga pala ako, mayong aga. Magandang umaga po, di ba? So, yung time na yun, alam mo, di ba pag nakakadinig tayo, I hope you don't feel bad about this, no? Kinukwento ko lang. No, pag iba't iba tayong lugar, pag nagkikita-kita tayo, so, ang Nazareth, ganun sila. Hindi lang sila mukhang insignificant, but they are laughable because of their accent. Kumbaga sa buong isang lugar, sila yung mga probinsyano. Ayan, binabanggit ko yan kasi, alam niyo ba sa Doulos for Christ, majority hindi taga Maynila. Oh. Taga saan ka, sister? Magandang umaga po sa inyo. Ito pala yung pinag-uusapan natin eh. No? Ikaw, brother, taga saan ka? Fairview. Sino yung taga-probinsya? Taas yung kamay, yung majority. No? Binabanggit ko itong kwento ko sa inyo sa Nazareth. Kasi yung iba ho kasi, mababa ang tingin nila, nararamdaman nila kasi hindi pinanganak sa, di ba? Kasi, di ba? Parang sana doon ako pinanganak sa Dasmariñas Village or Daneta, di ba? Maganda. Di ba? O kahit man lang sa BGC, di ba? Tama? Ayan yun. Tagig lang naman yun eh, di ba? Tama, kasi naging BGC pero tagig po yun talaga. Nakita ko po, sometimes yung place ng ating birth, sometimes yung ating, ba't kasi Bisaya, nanay ko eh, di ba? Para, you don't need to feel bad about it. Kasi nga, again, si Jesus, hindi lang siya nagpunta sa mga insignificant people,
Minsan yung mga laughable people, yun ang pinupuntahan niya. Yung mga pinagtatawanan. Sino sa inyo pinagtatawanan? Huwag nyo nang itaas yung kamay nyo. Siguro, kengkoy ka, or people just look down on you, and they laugh at you. Sino sa inyo, pinsan mo, ikaw pinagtatawanan kasi, naalala po, nung bata po I was so skinny. So, ang tawag sa akin, tinik. And si tinik. And all people were laughing at me because I'm so skinny. Nung makita ko sila, ano tawag sa akin? Tinik. Paano mo tatawagin akong tinik ngayon? The Lord changed my life. Amen? But that's the fact, that's the truth. No? Nakita ko itong Nazareth, ito yung insignificant place, pero hindi dapat ito maging isang aspeto ng buhay natin na kapag tayo nakaranas na pinagtatawanan, nire-reject, parang walang kwenta buhay nyo. Huwag kayong mag-alala. Lahat ng pinagtatawanan, lahat ng nire-reject, yon ang pinuntahan ng Panginoon. Amen? Kaya wala dapat dito feeling small, feeling kawawa, feeling, no. You don't need to feel that way. Because again, Jesus came for you. Amen? Sabi mo sa atin mo, ikaw ang dahilan. Hindi ka lang niya pinuntahan para iligtas, pero He is willing to die for you. Ganun kaka-importante. Kaya ang isang insignificant place nang dumating si Kristo, hindi na insignificant yun. Naging special place na. Tama? Yung dati mga laughable people like this Nazareth, hindi nyo dapat isipin po na walang kwenta ang buhay natin. Tama po ba mga kapatid? So, tingnan mo yung katabi mo at sabi mo sa kanya, don't feel bad about yourself. Yan dapat natin sabihin sa tabi natin. Hallelujah. Totoo po yun. We should never feel bad about ourselves. Another thing na nakita ko po, hindi lamang po siya isang laughable people o laughable place. Pero napansin ko, may pangatlo po ako nakita, itong pangatlong significant discovery mo sa Nazareth. Meron tong bad reputation. Interesting. Meron siyang bad reputation. Katulad na sinabi ko, the Judeans make fun out of these Nazareth people. The Galileans made fun of the people that live in Nazareth. Judean, Galilean, pinagtatawanan. Lagi po. Kasi po ang place na to is worst of the worst. Okay? Nung araw po, parang ang place pong ito, kinatatakutan nila, para kasi itong parang, nakakita na ba kayo ng wart sa witch nose? Nung ako'y nasa Amerika, pinagtatawa na isang bata, kasi ang tangos ng ilo ng bata, sabi niya, how come you got a witch nose? Di ba yung mga witch matatangos? Tapos sa dulo, may warts. Yun ang nakakatawa, di ba? Hindi yung nose, yung warts. So, ganun po, kung natatawa kayo, parang ganun katawa-tawa ang Nazareth noong time po na yon. No? So, hindi lang sila rejected, pinagtatawa, laughable sila. Nung binabalik ko ito salitang laughable, nakita ko po, binag-aaralan ko yung background at historical facts nung Nazareth. Ang sagwa pala talaga ng kapanganakan ng ating Panginoon. Kaya doon ko nasabi na bakit si Jesus ipinanganak doon sa pangit na lugar, hindi sa maganda? Yung pala, pinapakita ng Diyos, pinanganak ako sa pangit na lugar kasi gusto kong puntahan yung mga tao nakakaranas ng ganong karanasan. Para pagpunta ko doon, aayusin ko yung karanasan nila. Amen? Sino sa inyo, the moment you become a Christian, ngayon, you feel secure in Christ? Sino sa inyo naramdaman nun? Sino sa inyo na-feel, dati kang rejected, ngayon accepted? Sino feeling accepted ka na? Di ba? Tama? You feel, sabi natin para tayong isang outcast, ngayon, we are what? Hindi na tayo out. Sino nararamdaman nyo nung the moment you become Christian? Dapat you don't feel outcast anymore, you feel accepted. Tama po ba? Because yun po ang ginagawa ng ating Panginoong Yesus. Pinanganak siya sa mundong ito para yung mga outcast maging accepted, para yung mga rejected maging accepted. Are you still here? Yung mga feeling low, God turned them to be, people na mayroong respeto sa sarili nila. Because iyan po ang dahilan kung bakit pinanganak ang Panginoong Yesus. No? He set the captives free. Tapos pinatayo niya ulit yung kanilang mga ulong nakayuko. Ang galing ng ginawa ng ating Panginoon. Kaya wala pong katulad ng Panginoong Yesus. Siya lang po ang may kakayahan gawin po ito sa mga tao. Kaya in-encourage ko po kayo, itong 2070, heads up tayo lahat. Amen.
Sa 2017, we need to be heads up. Why? Because it is Jesus who restore us back as a person. Matindi po yung restoration na ginawa ng Panginoon sa atin. You know, pag kayo, si Bishop Uriel, maloko kasi ako ng bata eh. Sinabi ko, sa dinami-dami kong kalokohan, pag ako naglalakad sa kalye, nakayuko ako. Kasi, hindi alam ng tao kung sino ako, pero kilala ko sarili ko. No? Ang dami kong ginawang kaloko, kaya ako nahihiya mismo sarili ko. Pag titignan sa sarili ko, ako mismo nahihiya. Sa dami kong ginawang kalokohan, ako mismo nahihiya. Sino sa inyo nakaranas ng ganun? O ako na lang mahihiya para sa iyo. Parang ang kapal mo, tapos hindi ka nahihiya sarili mo. Ako, iba. Sa sobrang kalokohan ko, ako na nahihiya. Siguro baka sa hindi pa enough. Siguro, pastor, hindi naman ako tulad mo. Kaya hindi ka pa nahiya. Pero ako, nahiya na talaga ako. Hindi ako maka-heads up. I was so embarrassed about myself. Yung mga friends ko nakakakilala sa akin, they just accept me who I am. Pero mga kapatid, ang pinakamasarap, ang pinakamahirap yung kapag ikaw nakatingin sa sarili mo. Tama. I tell you, you will look down on yourself. Yan po naranasan ko. In fact, I rejected even my own self. Kaya po nung nakakilala ko sa Panginoon, iba ho nangyari sa buhay ko talaga. No? Tinanggal niya lahat yung nakakahiya sa buhay ko. The day I find out that Jesus forgiven all my sins, Lord, ibig sabihin, hindi na ako mahiya sa sarili ko, Lord. Hindi na, anak. Pinatawad na kita. Pero Lord, ang dami, lagi ko pa naalala, Lord eh. Hindi mo kailangan alalahanin. Ako nga nakalimot, ikaw pa. Sino niwala, kinilimutan ng Panginoon lahat ng kasalanan natin kapag gamitin ang tawad sa Kanya. Tama? So enough for you to, sabi ko nga, heads up na tayo. Ha? Sino sa inyo sa 2017, wala na kayong backlog, ayusin nyo na lahat. Ha? Wala na yung mga feeling, yung self-pity, mga ganyan. Ha? Pag naglalakad, mukha kang kawawa, huwag nyo na isipin yun. Tapos ka na doon. Tama po ba? Ha? Sino sa inyo, tingin nyo, malamang walang mangyayari sa akin kasi gito pinagagawa ko. Hindi mo na isipin yun. Dapat sa 2017, remember Nazareth. Lord, ako yan. Diyan ako galing. Pero pinuntahan mo ako dyan. Tama? Sino sa inyo pinuntahan ni Lord? Lord, ang sagwa. Lord, ako nakakahiya. Hindi lang nakakaya, nakakatawa pa, Lord. Ibang klase buhay ko. Pero Panginoon, ngayon, nang dahil sa Paskong ito, pinaalala mo sa akin, pinanganak ka sa Nazareth, pinuntahan mo ako, sapagkat nais mo kong bigyan ng isang bagong buhay. Amen po ba? Sino po niniwala, dahil kay Jesus, binigyan niya tayo ng buhay. Amen? So, anong ibig sabihin? Una, huwag yung kakalimutan. Okay? Your bad backgrounds will never exceed the love of God for your life. Yan ang una kong natutunan. Yung bad background mo, yung pinanggalingan mo, bad background mo will never exceed the love of God. Hindi mo tatalunin. Pangalawa, your bad experience, okay, your bad experience will never exceed, okay, the grace of God. The outpouring of God's grace, hindi mawawala po yan. So, background, experience, number 3, okay, your failure, say that word, your failure. Isa pa sabihin, your failure will never exceed the love of God. Hindi mo tatalunin ang pag-ibig ng Diyos. Kaya po, whatever background, whatever experience, whatever failure that makes you a Nazarite o a Nazarite, pagtatawanan ka na dahil sa tatlong masamang background, masamang experience, masamang failure. Pero tandaan nyo to, Jesus came to save us. Tama po ba? Itong Christmas na ito, nagpapaalala na hindi ko na problema ngayon ang pinanggalingan ko, location ko, yung background ko. Pangalawa, hindi ko na problema yung mga masama kong experience with my past. At hindi ko na rin problema ngayon ang mga failure ko in the past. Because regardless of these 3 things, God still loves me. Amen? God still has chosen Nazareth to be born in that place. Why? To redeem the Nazarite people. Tama? And the rest of the world. Kaya nga po sa umaga ito, before I close, sa Paskong ito, tanggalin mo na yung negative thoughts mo about your background. Tanggalin mo yung negative thoughts about your past experience. Kung naging lisinggero ka, naging draga, okay na yun. Pag pinatawag na, malinis ka na. Tama? At pangatlo, git sa lahat. Ano yung pangatlo? Yung ating mga failures. Lahat ng tatay may failure. Lahat ng nanay may failure. Lahat ng anak may failure. But I want to remind you, whatever failure that you commit to God, if you ask God for forgiveness, Jesus
will forgive us. Amen. So sa umaga pong ito, lalabas tayo sa pintuan na yan, heads up tayo. Ha? It doesn't matter what is your background, what is your worst or past experience, and whatever failure that you commit against God. Today, we thank God because Jesus is born in Nazareth. Amen? Meaning to say, He is born for me. Sino sa inyo naniwala pinanganak para sa iyo? Walang ibang nais puntahan ng Panginoon. Sabi ko nga but Lord, di ka ta pinanganak sa magandang lugar. Hindi, anak. Pupuntahan ko yung mga nahihirapan ngayon. Yung mga minamaliit, mga pinagtatawanan, yung mga nag-fail, yun ang gusto kong puntahan. This Christmas, yun ang gustong i-restore ng Panginoon. Amen? Pwede bang tumayo tayo lahat? Thank you, Jesus. Habang nakatayo tayo, mga kapatid, let's take time to pray and thank God for what He has done for us. Amen? Pasalamatan natin ng Panginoon. Kung meron kayong nanay, tatay na sabi mo, Lord, parang mali, huwag ko kayo matakot. Amen? Dito ako magwawakas, no? Yes, it's insignificant, a small little town. It's notorious town and it is a laughable town. But alam mo, huwag mong kalimutan, ang Nazareth was used by God in a greater way. Ginamit ni Lord yun. Kahit ano background mo, pwede kang gamitin ng Diyos. Kahit ano ang bad experience mo, if you come to God for healing, God can use you greatly. At higit sa lahat, even though you fail, I promise you, God can use you in a greater way. So this Christmas, ngayon, Pasko ngayon. Sabi mo sa katabi mo, let's clear our way. Sino sa inyo nagre-ready that God will use you in a greater way? Pag sinabi kong God will use you in a greater way, what I mean is this, you will be a great blessing to your family. Gagamitin ka ni Lord. You will also be a great blessing to your companies if you are working. Or you will be a great blessing sa inyong mga paaralan. Because God will use you in a greater way. Amen? Forget about your experience, your background. Sinettle na ni Lord John sa cross. Tama? And now, I want you to come out from this room getting ready to be used by God in a greater way. Yun ang gusto kong mangyari ngayon. Amen. Sino sa inyo nakikita nyo gagamitin ka ni Lord 2017 in a greater way? Because God is not looking at your background, at your bad experience. God is not looking at your failures because God has done something at the cross for you. Kaya po, tong year 2017, I pray na lahat po kayo excited. Lahat kayo excited. Sino sa inyo excited sa 2017? Hindi, subukan mo. Kalimutan mo failure, kalimutan mo background, kalimutan mo bad experience, you're ready. Kasi wala naman talaga, hindi settled na ni Lord yan So, sa umaga pong ito, lalabas tayo sa room na ito na may bago tayong pananaw about ourselves. Yung ba't sasabihin mo, salamat sa Pasko, nang dahil kay Kristo, wala na ako sa Nazareth ngayon. Amen. Ngayon, God can even use me in a greater way using my background. Alam niyo kung bakit kayo nakaranas ng bad experience? Because marami kayong kakausapin mga tao na may bad experience. At sasabihin mo sa kanila, alam mo yung bad experience mo, pareho lang tayo Pero ako nakarecover dahil kay Kristo Jesus. Amen? Your background can be used by God. Nasasabihin mo sa kanila, hindi ako nagpa-intimidate sa background ko. But what about your failure? Well, baka mas marami ako sa inyong failure. But you are willing to tell the people, regardless of your failure, you have sinned against God. If you are honest with God, just come and ask for forgiveness. The Lord will give you hope. The Lord will forgive you. And God can use you in a greater way. Sa totoo lang, mga kapatid, before I pray, I experience all of those things. Parang hindi na ako magagamit ng Panginoon sa dinamikong ginawang kalokohan bago ako na born again. But God is good. Amen? Kaya nga sabi ko, Lord, tong message na to, yung Nazareth pa lang sulit na ako. Because alam ko, ang Nazareth is not a nice place. This place were owned by not nice people, But look at God. He decided to go there. Sabi ni Lord,
Lord, sa akin papanganak doon sa pinakapangit na lugar. Dali mo ako doon, ipanganak ako doon sa mga taong pinagtatawanan. Dali mo ako doon sa mga taong ayaw ng mga tao. Because gusto ko doon ako ipanganak para maramdaman ng mga taong nire-reject. Yung mga taong mababa ang tingin sarili nila. Gusto ko silang mahalin at gusto kong i-recover sila. Kaya itong Christmas po, sa totoo lang, recovery program to ng Diyos. Tama? Hindi ito party program ni Lord. Christmas is a recovery program for humanity. And sa umaga pong ito, we're glad na the Lord has recovered us. Taas yung kamay nung na-recover ni Lord. Come on. Praise God. Palapakan natin ang Diyos. Ama, sa umagang ito, we thank you because your word is powerful. Just by that word, Nazareth, Lord, we're so amazed how you transform people, Lord God. Because of your love, you reach out to us, Lord. God, you don't want us to stay in that place. Lord, people reject us, but you accept us, oh God. Lord, people are laughing at us. Lord God, you are smiling at us because of your love and grace toward us. Ama, sa araw ng Kapaskuhan ito, lalabas kami sa room na ito, Lord God, heads up. Because God, we no longer belong to the place where we used to be. We belong to you, Lord. God, it doesn't matter if we had a bad experience. The greatest experience is now with you, Lord. Hallelujah. And most of all, Panginoon, sa umaga pong ito, irregardless of our failure, you are here to restore us, to forgive us, so that we could walk in the fear of the Lord, so that we could do greater things for the glory of your name. So umagang ito, Panginoon, we are ready to do great things like Jesus at Nazareth, Lord. We're gonna change the world, Lord. We're gonna minister to the world, and we're gonna conquer the world, Lord. Salamat. Pagpalain mo ang aking mga kapatid na nagtungo sa lugar nito sa araw ng Kapaskuhan. Maraming salamat sa aming Panginoong Hesus. Pinupuri ka namin, niluluwalhati sa pangalan ni Hesus. Amen.